Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Kailan po? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes. Wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin that definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Maricel Halili, News 5. Ma'am, magandang umaga po. Good morning. Ma'am, you mentioned earlier about destabilization. What do you mean by that? Meron po ba kayong natanggap na information about anything about the staff? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta.
Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, follow up lang po doon sa issue. Yung bang ganong mga pronouncement, statement, being a lawyer, Yusek, pwedeng ma-classify as inciting to sedition? Ang alin po doon? Yung magagalit? Hindi pa po. Maybe one step towards that. Pero hindi pa po. Salamat po, Yusek. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Na-mention po nila na mas gusto po nila sana na si Vice President Sara Duterte na mag-focus on doon sa mga statements na makakatulong productive for the government. Pero si President Marcos po in his campaign rallies, nag-issue rin po siya ng mga criticisms from doon sa previous administration na parang against doon sa nakaraang president. Hindi po ba na dapat same na kung gusto ng unity ng Malacanang na statement of unity from Vice President Sara Duterte, should that policy also apply to President Marcos? Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. At ang isa sa pinag-usapan na natin to, ang tingin natin sa isa sa nag-trigger ay yung patungkol sa nag-deliver ng suka. Tandaan nga natin, inuulit ko, hindi po walang pinangalanan ang Pangulo dito. At nung sila ay sumagot muli, hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na nang-aayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Hindi lamang po kasi dapat ang ibang partido o ibang tao ang maaari magsalita patungkol dito. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang parti lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng Death Squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan.